alam niyo naman po ako. Ako po ay anti-gambling, anti-sabong, lahat ng ayoko po ng ganyan. Kasi ako naniniwala, dapat ang swerte mo, the more you work, the luckier ka magiging sa buhay mo. So hindi talaga ako pabor sa kahit anumang gambling. Kaya hindi ko masyado yung interest ko, hindi masyado dito sa issue na ito. Ngunit nung unti-unting nakikita ko na sandali, there is something wrong. Kahit kayo mga kababayan magtataka kayo, ang issue ay yung sabong, ang ending nandun sa buto. At yung buto may kinaugnayan sa war on drugs. At yung war on drugs, kasalanan ni Duterte. Para bagang sabi ko sandali, yung nga lang pagkuha ng mga buto, medyo naaano na ako dun parang ang tagal na nito. Mantakin mo yung buto, hindi naging abo. Eto na lang. Magbabad kayo ng kahit na ano sa tubig. Di ba? Lalo na pagka, kahit nga malinis na tubig, pag tumagal-tagal yan, talagang unti-unting magde-deteriorate yan, di ba? How much more yun doon sa tubig doon, alam naman natin ang alam ko pagka mga ganyan tubig, lalo na malapit sa bulkan, medyo acidic yan, di ba? Pero hindi natutunaw. Abay, medyo matindi. Tapos, ang problema mga kababayan, tayo po mahilig pa naman tayong pumunta sa Tagaytay. Naku, favorite ko yan. Tagaytay is the place to be para sa akin. Kasi malapit, at the same time, malamig, at higit sa lahat, masarap ang mga pagkain dyan. Yung bulalo. Alam mo yung chinuchup-chup na gano'n na bulalo? Tapos yung mga tawilis. Yeah? Ang sarap yan bulalong may tawilis. Naku po! Kahit nagdadayet ka, talagang mapapakain ka niyan Tapos may kasamang tilapia. Dahil doon sa buto, abay walang niya. Para tuloy, kahit gusto mong kumain, para tuloy kung ano-ano naiisip mo. Di ba? Aminin na natin, nasira yung industriya dyan ng tawilis at saka ng tilapia dahil po dyan sa buto-buto na yan. Pero again, ako hindi po ako, sabi ko sa inyo, hindi ko po ugali ang magmagaling, magmarunong. Kaya ngayon, pag-usapan natin itong sabong sa mata ng isa sa mga napakatalinong tao, may karanasan sa gobyerno, at higit sa lahat ito, matao na ito ay hindi naman po ito maka-Duterte. Inamin nga niya, sinasabi niya, di ba, na tinanong siya kung siya ay DDS. Hindi siya DDS, sa matter of fact, sumalang ito doon sa kampanya ng mga Pinklawan, di ba? So, wala ho itong hindi niya ho pinoproteksyonan ng mga Duterte ever. Pero ang ganda ng kanyang paliwanag patungkol po dito sa sabong-sabong issue na ito. Na mas maganda ang pakinggan natin para wala hong kulay, di ba? Wala hong kulay na ipinagtatanggol ang mga Duterte. Pakinggan po natin yung kanyang paliwanag dito sa sabong. At alam mo, nakakatuwa itong abogado na ito at isang batikang kilala ho talaga ito pagdating sa politika. Panoorin po natin to One thing talaga gusto natin, one thing to know your thoughts this double A atong ang thing and dismissing Sambuneros and this EJK thing now and the whole shebang of the DOJ getting into it. What's your thought on this? I think this alias Dondon is a stooge. This Totoy, no? Yeah, I think he's a stooge. Alam mo ibig sabihin ng the stooges. Basta alam ko, the three stooges. The stooge, alam mo ibig sabihin niya, na meaning niyan, may sinusunod, merong script, merong kumukumpas. In other words, parang may master. O sa madaling salita, kung lalagyan natin sa layman's yan, para bagang lang yan, isang alila. May master na sinusunod o may script na sinusundan. Parang ganun ang sinasabi ni Atty. Guanzon. Kasi parang somebody's pulling his strings. I just watch the news, okay? Personally,
I'm not siding with anyone. It's just as a lawyer, I look at his story, and it's, first he says, well, remember that this guy was arrested for kidnapping Okay. of people, 4 years ago. And he's out on bail now, right? Okay. So Yes, now yes, he's out on bail, and partly the same evidence will be used to pinpoint him as one of those responsible for the murder of this missing Samuelos. All right. So his story is that he's not the mastermind. His story is that Charlie Atong Ang is the mastermind. And therefore, under the law, he should be absuelto because he is not the most guilty. Ang hindi Grabe yun, ano. Alam mo, ito yung isang bagay na hindi tinitignan ng mga ordinaryong mga Pilipino. Pero napakaganda na sinabi ni ni Atty. Guanzo bilang abogado, di ba? Ito pa lang, kung sino man yun, nagsasalita yung naka-blur, tapos eventually, di na rin pala binler. Ang gulo-gulo din yung balita na yun, no? Nakaka-irita yung mga media, no? Pa-blur-blur pa, tapos eventually, papakita rin pala. Ano yan, BBB? Hindi, ito yung una, nung pinapakinggan ko siya, masyadong detalye, yung pala, nahulit pala siya. Out of bail daw, according to Atty. Guanzo. So, ibig sabihin, itinuturo niya ngayon yung di umanong mastermind na si Atong Ang. So, para bagang sinasabi nga, hindi ako ang may kasalanan. Meron pang pinaka-mastermind. Under our law, pwede ka maging star witness as long as hindi ikaw yung may kasalanan. Ito, papaliwanag ni attorney. So, hindi siya. Mr. Ang is the most guilty, all right? So, at the same time, he is saying that he came out because Atong Ang wants to kill him and his entire family. So I saw him crying, no? And, Grabe yun. I saw him crying. Madam, you show Gen Z, I saw him crying, hindi, may punto yung sinasabi ni attorney dito na talagang merong tama di ba? Kung ikaw nga naman, halimbawa, pinagbintangan ka, nahuli ka na, gusto mo makalusot, parang ganun ang sinasabi ni ma'am dito gusto mo makalusot, magturo ka ng isang tao na mas pinaka-mastermind para ikaw na maging star witness. So, I'm not saying ito yung sinasabi ng lalaki